Marlon. Okay, sa matag desisyon nga inyong himuon, buot pa sabot, inyong ikonsulta sa usapong usa. Kamong usa na. Okay? Pamatuod nga ikaw minyo na. Sa moment nga sunod di mo ning singsing, pamatuod minyo na ka. Kung bato maglaing lugar, ayaw gubuha. No? Kaya kung ba, pagbato sa laing lugar, nag-aayo hubuon at singsing. Kani siya pamatuod nga ikaw, minyo na. Naanay na nag-iya kanimo, kaninyo, duha. Okay? So akong kinahanyo pamuduha sa partido. Atong iduol, no? Sa Ginoo, atong iampo kini. And kaning singsing ani, unsay forma niya ibaligid. Walay putol. Tanawa daw Marlon, kung nabay putol. Tanawa pod Nora, doon na ba siya sinumpayan? Wala, di ba? So, muna ginayon ang gugma, wala siya'y tinutupan. Nayo ba nagasulti sila na ang gugma daw, kanang mga tigulang, wala naman na yung gugma. Ang ilan na lang ana, respeto. Kapalo ba ka ng respeto? Is, nalanggom na siya sa gugma. Kaya kung ikaw na higugma sa usa ka tao, imo siyang respetohon. Tama? Imo siyang respetohon. May mag-awala na ng gugma. Kay tigulang naman ta, dili na tinuod. No? So mo nang ginaingon nga walay kinutuban hangtod nga doon na patay kinabuhi, doon na pa kamo kinabuhi. No? Kanang gugma magapabili iya sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ako. No, ano balik? O Dios kagamhanan sa tanan, kaniya kining singsing, pamatuod sa panaginip maay ng Marlon ni Anora. Panalangin kini o Dios, nga siya nga magahatag niini, mahimong matinud-anon siya sa iyang mga panaad, o siya nga magadawat ninyo, magasunod niini, siya usab mahimong andam sa mga panaad nga iyang pagahimuon sa usaw-usa. Nalaygon ka o Dios, kini ang pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ikaw na taon sa kananura. Marlon kung namahaw ba siya? Siya, namahaw. Namahaw pa. So, ikaw, Nora, namahaw ba ka? Okay, nagkakabang yung pangasal nga. Tingalamin ang muspat naman. Kaya, hantod na napag yung makuyapan. Pag-imbestiga, wala kaya namahaw. So, sige lang, lingkod lang mo, no? Sa kami yun, ang atong ginasunod, mo ang balaang kasulatan. Ang Biblia. Daghang mga butana tay sa atong pamalaod dunay gitawag nato nga family code nga mo ko'y basihan na malegalize ang kaminyoon. Pero there are instances nga sa ato ang pamalaod sa atong gobyerno labi na karon bago lang napirmahan ang na-approve sa third reading ang divorce. Gikan sa Congress ipasa na sa Senate. Sa mga ginaingon, ngayon ba nalipay? Pero para ka namong ang mga ministro o pastor na subo mi. Tungkol kaya nga itong mga congressman, the moment na mo take on sila sa ilang responsibility, kung sa ilang ginahimo, they have to put their hand on top of the Bible. Signifies that they will obey the Bible. Pero sa kitabo, ilang pagitaan o palusot. Kapag ba mo nganong gialaw sa Ginoo ang panagbulat tungod sa kagahi sa mga ulo sa katawhan. Pero wala siya provision nga gihimo dito na pwede siya makikminyo. Tawag kaya kaminyoon is lifetime. Lifetime. So munang kaninyo nga mag-asawa natin itawag na Bible. The Bible represents
the Word of God. And every instances sa matag panahon sa inyong kinabuhi, go back to the basic, which is the Bible. Kung magnegosyo mo, go back to the Bible because the Bible has a principle on how to start a business na iyang pagkapanalanunan. Kung gusto mo mag-farm, go back to the Bible. The Bible teaches us how to do it. No? And then, sa inyong panaguban, isip, bana o asawa, naa sa Biblia ang sekreto of paano magiging successful ang inyong marriage. Kung magka-problema mo niya sa inyong mga anak, go back to the Bible because the Bible has kanang naka-enumerate paano nato i-guide ang atong mga bata, no? Na mamahimong sila mga maayo na anak o mahimong na maayo na citizen. So ang Biblia mao ang nakasulat nga pulong sa Dios. Ang Biblia mao usab kini ang nagapamatuod nga ang presensya sa Dios anaa sa inyong tagsa-tagsa kapalimalay tungod kay naa diha ang pulong sa Dios. Mo nang giingon in Psalm chapter 19 verse 119 to 105, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. So, ang Biblia, ang pulong sa Dios, may maghahatag na natong kahayag kung suga sa atong mga tiil. Buot pasabot, naubod sa atong buhaton, di ba? Usahay, mulakaw ta ang atong tiil, makatamak, kung dili mo, tungkol kay ngit-ngit. So, ang pulong sa Dios, may maghahatag og kahayag sa ato ang agianan, aron ang atong agianan, no, mamahimong hapsay ang atong paglakaw. So, nagatuo ba kamong duha nga ang pulong sa Dios importante diyan sa inyong pagkasugdan ng panimalay? Ito, daghang salamat kung maayong pagkatuba, no? Kay usahay sa uban dili importante ang pulong sa Dios. Ang importante sa ilaha abi nila ang tanan, no? Tanan makuha sa kwarta. Kaning ginaingon nga relasyon, dili na siya makuha sa kwarta. Okay? Dili na mapalit og kwarta. Importante ang kwarta. Dili sala nga natay kwarta. Pero kung ang imong pagtanaw sa kwarta is mauna ang makaayo sa tanan, mali na ang imong paglantaw. Imong kinitaan, nagrepresentar sa imong kinitaan. So para ang pamilya mas mo angat, magpinabangay mong duha. No? Wala ang pagduda. No? Sa mga itong bago pamilya ninyo sa akong asawa, pagdawat na mo sa sweldo, ikot dito ha, utang na mo diya. Then siya, tanggalon ang ties. Nami mga sobre-sobre, sulod dito ang ties. Pila atong bill sa kuryente, tanggiya. Bill sa tubig, dito. Pila'y budget nato sa atong pagkaon. Nahon ko siya. Nay mabilin, kanina nabilin, pila atong i-savings. Ani? So natay gamay sobra, kung sa atong himuon nili. Katong bago pamigkasan kasi big outing, no? Kaya enjoy pa man ang pero niya mo itong panahon nga nanay mga prioridad. So bawas-bawasan na ang outing. So muna kailangan nga mabudget na mao kwarta. Karon akong gihangyo, no? Nga kamong duha palihog o duhod. Ug akong gihangyo ang bay samtang magkakanta ang atong mga singers, no? Ug do naman pwede mo maluhod. Okay. Palihog sa bangko, ipakilid lang sa para makita sila dito. Akong gihangyo ang magkatao sa bilo.
ang veil, nagasimbolo sa tinud-anay nga pagmasako o pagtinabangay. Okay? Kay gapuson mo sa belo. Okay? Pagkagapuson mo karon, Marlon o ganura, no? O makita nato niya nga usa lang kaulo ang mugawas. Ang isa matabunan sa belo. Ang mugawas lang ang ulo ni Marlon. Nagasimbolo nga siya mao ang head of the family. So, the head of the family, it means that the biblical principle nga ginatudlo, no, diha sa balang kasulatan, that ang wife must submit to the husband. Okay? Grabe ng pulong submit, no? Orag na ikahadlok matag usa. Pero if the wife will submit to the husband, it is not the husband you are obeying. You are obeying God. Okay? And ang principle ngay nga na, the moment ang asawa mo submit sa iyang husband, dili bot pasabot nga grabe ang iyang ingana submission. Sa diha ni submit siya, ang iyahang gituman mao ang Dios. Tungod kay ang Dios mo'y nagsulti nga ang wife must submit, no, sa iyang husband. Pero na po gisulti, husband, love your wife. Okay? So, di po pasabot nga siya mo submit sa imo, ha? Imo ang gusuhon. Naay gisulti nga imo siyang higugmaon. Kung imo siyang higugmaon, what is best for her, mo nang mga butang nga imo buhaton. Mabito na si Ginoong Jesucristo, nung ipangutan na siya sa mga magtutudlo sa balaod. Diha sa kasubuan, asa may labaw? Asa labaw? Ingon si Kristo, higugma ang Dios, no, sa tibok mong puso, kalag, una-una.